Ito yung ating bibake ngayon for today's vlog. Ayan. Tignan nyo naman. Gusto nyo ng banana? Ayan. Sa inyo na. Hello everyone! Ayan, for today's vlog, tayo ay gagawa ng banana bread or banana loaf na sinasabi. Ayan, 4 na piraso yung saging na ating kailangan dito sa ating ibibake na banana bread. So, ayan na nga mga guys, kitang-kita ninyo. Hinog na talaga yung saging na yan. Ayan. Pag kayo po ay gagawa ng banana bread, ayan, 4 po talaga yung required na saging na gagamitin natin sa pag-bake ng banana bread. So, ayun na nga mga lalabs. Minas na natin yan. Ayan. Napakadali niyang i-mash. Dahil hinog na yung ating saging na ginamit. Yan, lakatan yung ating ginamit na saging. Durug-durugin lang siya. Ayan. Okay na yan pag durog na. Next step naman tayo, ayan. Tayo dito ay gagamit ng 1/2 cup ng white sugar. Ayan. Puti ang kailangan nating sugar na isasasangkap sa mga paggawa ng banana bread or banana loaf. Ayan. Then, lalagyan rin natin siya guys ng kalahating cup ng brown sugar. Ayan, yung dalawa na yan magkasama. Tika kalahating cups po siya. Yan po yung sangkap. At yan din po yung standard niya. Tika kalahating cups. Gagamit rin tayo dito ng all-purpose flour. Ayan. 1 cup at kalahating cups. 1 in 1/2 cups na all-purpose flour. Yan po yung ating gagamitin. Yan. Bago po nyo ilagay, make sure po lang na naka-strain po siya. Ayan, gagamitan po ng strainer yung ating all-purpose flour para natin yung mga buo-buo maalis natin. At para perfect din siya tingnan. Ayan. Gagamit rin tayo dito ng 1 teaspoon ng baking powder. So, ayan, isa din sa mga pampaalsa yung ating baking powder. At gagamitan din natin siya ng 1 teaspoon na baking soda. So, ayan. Yan po yung mga dry ingredients na kasama. All-purpose flour, sugar, baking soda, at baking powder. Ayan. Gamit po nating baking powder is 1 teaspoon at 1 teaspoon din pong baking soda. Ayan. Then, imimix-mix na lang po yan. Ayan, paghahaluin na po lahat ng mga dry ingredients. Ayan, para mag-combine po. Then, once na po na napaghalo na, next naman po ay lalagyan natin siya ng salt. Ang ilalagay po nating salt dito is 1 teaspoon salt. Yan po yung kanyang sukat. Then, maglalagay na rin po tayo ng 1/2 teaspoon na cinnamon. Ayan. Ayan yung magpapa-aroma at magpapabango sa ating banana loaf or banana bread. Then, pagkatapos mailagay, ayan, paghalo-haloin lang po para mag-combine po yung ating sugar, yung ating all-purpose flour, yung ating baking soda, baking
ay baking soda, baking powder. Ayan, nilagay natin dyan. Asin at saka yung ating cinnamon. Then, ayan, naglagay rin po tayo dito ng oil. Ayan. Ang ginamit po natin ditong oil is 1/2 cup oil. Ayan. Nasa sa inyo na po kung anong klaseng gamitin ninyong langis. Wag lang po yung use oil ha. Ayan. Naglagay rin po tayo dito ng vanilla. 2 teaspoon na vanilla. Then, ayan, gagamitan po natin siya ng 2 pieces na eggs. Ayan. 1 at a time lang po yung paggamit natin ng egg. Para sure po na maganda yung ating itlog. Gawa po na minsan may itlog po kasi may sira. Ayan. Para hindi natin mapasama sa ating ginagawa. At para hindi po tayo mag-uulit. Ayan. Siguraduhin po natin napaka-fresh at napakalinis ng ating ginagawa. Especially, lalo tayo ay nagbi-bake. Maglalagay rin po tayo dito ng 1/2 cup na milk evap. Ayan. Alaska po yung ginamit ko. Nasa sa inyo na rin po. Ayan. Once po na naipagsama na natin, ayan, maglalagay rin po tayo dito ng 1 tablespoon na vinegar. Ayan. Then, ayan na nga po. Ayan. Paghalu-haluin na lang po siya. Then, na po natin siya. I-mix combine na po natin doon sa dry ingredients. Ayan, haluin lang po siya hanggang sa ma-absorb po yung yung mga dry ingredients. Ayan. Ganyan lang po kasimple ang natin. Dahan-dahan lang po yun sa pagmimix. Ayan. Hanggang sa maging okay po siya. Ayan, mix lang po. Pag okay na po natin, ay halo na natin siya. Ayan, maglalagay tayo dito ng chocolate chips. Ayan. Pwede po ninyong ilagay dyan ay 1/2 cup chips. So, dahil konti lang po yung aking chips, ayan, pinagkasya ko na lang po yan. Then, ayan na nga next, ang gagawin natin, ayan, maglalagay tayo ng parchment paper sa lufan. Ayan, lufan po yung tawag niya sa lutuan niya. Ayan. Then, naglagay muna tayo ng small amount ng oil bago natin lalagyan ng parchment paper. Ayan. Ang tawag po sa puti na nilalagay sa mga sa ating pag-bake ay parchment paper. Matapos natin mailagay yung parchment paper, ayan na nga, ilalagay na natin yung ating na-mix na ingredients. Ayan. So, yung ginawa ko dyan is tagtatatlo siya. Tapos, hinati-hati ko na lang para mabalance siya. Ayan. Nasa sa inyo naman, mga guys, kung paano ninyo gawin, kung paano kayo maglagay. So, ayan yung aking ginawa. Sa 4 na pirasong saging, 2 lufan yung aking nagamit. Yung aking gamit na dyan ay 8 inches po yung aking ginamit na lufan. Suggest ko lang rin sa inyo guys, ayan, once na kayo ay nagbenta ng ating banana bread, mas maganda pong gamitin natin yung 6 inches tsaka 7 inches, ayan, para talagang anong-ano po ninyo yung presyo niya. So, ang ating presyuhan po ng ating banana loaf is 150 ng isang llanera po niyan. Pagkatapos natin siyang maitapos, taktakin lang po siya para maging pantay po yung kanyang pagkakalagay. Then, ayan, habang po tayo ay sinet aside ko po muna yan, po tayo ng ating oven. Kinondisyon po muna natin siya. Inireheat po muna natin siya ng, nasa sa inyo po yon 10 or 15 minutes, nasa sa inyong gamit po. Then, ayan, habang nag-reheat po tayo, ayan, naglagay po tayo ng hazelnut. Then, ayan na nga po, natapos nating nailagay.
ay natapos na rin po nating nailagay yung ating hazelnut. Ayan. Ilalagay na po natin yung ating nagawang mixed ingredients na ating banana bread. So, ayan, ilagay na natin. Napakondisyon na po natin yan ng 10 minutes. Ayan. Depende po sa oven na gamit ninyo. Ayan. Then, ano po siya? Nasa 200 Celsius degree po siya. Ayan. Nasa 200 degrees Celsius po yan nakaset. Then, at 35 to 40 minutes po, yon yung setup po ng kanyang tagal. So, ayan. Depende na rin po sa inyong oven. Then, ayan na nga po. Ayan na yung ating pasulyap. Ayan. Haantay na lang po natin siyang maluto. And then, ayan na nga guys. Luto na siya. Ganun lang po talaga yung kasimple ng ating paggawa ng ating banana bread. Bibigyan mo talaga siya ng time. Ayan. Ayan. Ang ganda ng kanyang pagkakaluto. So, ayan na nga guys, naluto na natin yung ating banana bread. Ayan. At atin naman siyang aalisin sa kanyang pan. Ayan. Napakaganda. Ayan. Sulit na sulit once na kayo ay nagluto ng ating napakasarap na banana bread. Then, pagkatapos po natin siyang ilipat, ayan, aalisin po natin yung kanyang pinakapapel sa ilalim, yung tinatawag na parchment paper. Mas maganda pong alisin yung parchment paper pag mainit pa yung ating banana bread para hindi siya mahirap alisin. Madali lang pong alisin once na mainit pa po. Pag malamig na po mahirap dahil na po yan, niya na po yung laman. So ayan na nga guys, ayan na po yung aking sample. Nag-iisa na at nakain na po kasi yung isa, hindi na nakapag-antay. So ayan, slice natin at papakita ko sa inyo yung kagandahan ng aking luto ng aking banana bread. Then, ayan na nga, kitang-kita ninyo. Ang ganda ng kanyang pagkakaluto. Ayan. Napaka po niyan. Napakalambot niyan. Talagang lutong-luto siya tignan. Ayan. Kayo na po yung mag-judge niyan. Napakaganda at napakapulido ng pagkakaluto. So, ito lang nga guys. Ayan. Napakasarap. Talagang kitang-kita yung lutong-luto siya. Sulit na sulit. Ayan. Kaya ano pang hinahantay nyo? Mag-bake na rin kayo katulad ng ginawa ko. For sure, talagang perfect ninyo. Ito yung mga isa na sa natutunan ko sa TESDA. Kaya salamat TESDA. Kaya, mag-bake na kayo mga lalabs. Ayan. Thanks for watching mga lalabs. Bye-bye.